Hi, Be! Hello! Hello, Be. Welcome to your vlog. Salamat po. Anong pangalan, Be? Jessa. Jessa. Hi, Tam-Tam, Jess. Taga-saan ka sa atin, Jess? Sa Cagayan de Oro, Mindanao. Northern Mindanao. Wow, Cagayan. Bisaya. Bisaya pala. Pareha rin po rin ako, Bisaya, Of Daddy. course. Mga Bisaya ta. So, Jess, bago ka nagkapunta dito sa Croatia o bago ka nag-ani dito sa Croatia, so, naman ko sa trabaho mo sa tuwa. Daghan kong trabaho pero may agi kong call center, may agi ko og SM, may agi pod ko og fashion luxury watch. So, For 4 years. hardworking, Juday, kayo ni Pero first time Bayano. na kong may-ari. Oo. First time na kong may-ari og kuan. Kanang Europe. first time ko nag-abroad. Oh, mao di ay. Okay, gikapoy na ko ang mga minimum nga mga sildo. Mao jud sakto jud ka day. So, sa mga taga Pilipinas, so meron akong i-share sa inyo na galing sa Pinas po siya si Yesa. Yes. Mag-share po siya sa inyo kung paano siya nakapunta dito sa Croatia. And now, pakinggan niyo siya. So, i-share niya kung paano siya nag-apply papunta dito sa Croatia. Go! Ang number one gid ana nga rule is kung kanang porsigido gid ay Tagalog. Sugi, pwede na po. Pero mas maganda Tagalog. Find your purpose. Mm. Like I'm at my age, 30 plus na ako, tapos naisip mo hanggang dito na lang ba ako, sa bahay lang ko naglulugmok, tapos I'm under my depression, anxiety, something like that. Because when we're having an age like this, we're also dreaming what is my future, like that. Tapos noon, ang ano talaga is mag-take risk. Kaya yung kami scroll, kung may nag-refer sa akin about Atisol, kung kilala nyo man, sa Atisol. Siya yung siya yung way na nakapunta ako dito sa Europe. Tapos, disregard about the negative, yung mga comments, mga bashers niya. Pero, ang masasabi ko, she's legit and I take a risk. Tsaka lahat kami, marami naman siyang nakapasok talaga ng mga aplikante. Tsaka, no regrets for that. Kasi ang importante, nandito kami ngayon. Tapos, nagtrabaho kami ng maayos. Tsaka, anytime naman, kapag 2 months, o kung ayaw mo naman, pwede ka namang mag-resign or basta maayos lang yung pag-process mo, pagpaalam mo, gano'n. Tapos, wala na. Ano yun? Ano pa ba? Oh. Pag-apply ko, nag-pass ako ng requirements sa kanya August, natanggap ako October, may GOL ako October, November, tapos may work permit ako December, Wow. January, nag-process na ako ng visa, January pala yun, work permit, nag-process na ako ng visa, February, tapos March, dumating yung visa ko, April 1, nandito na ako, ganyan, tapos yun lang, miracle happens. So, Tsaka, you cannot expect kung anong yung expectation mo talaga from Pinas. Ang importante nilang na nalalagpasan ko yung mga sahod doon sa Pinas. Unlike talaga dito na medyo nakakaluwag-luwag naman ng konti. Tsaka, further future pa, dapat upgrade mo sarili mo for the next. Yung goal mo. So, syempre yung logo mo, ganun. tanungin kita uli, mga ilang months ka bago lumabas yung working permit mo, mga ilang months? Kuan lang ako. 1 month lang. Kasi 1 month lang. 2 months. Kasi natanggap ako October, November. Actually, paiba-iba ng GOL ko. Kasi naghahanap yata sila ng employer talaga. So, ang ginawa ko, nakatanggap ako pala November. Tapos, pinasis ko i-process nila yung work permit ko December. Di ba maraming vacation holidays dito? January, lumabas yung work permit ko. So, 1 month lang. 1 month lang. Then, 1 month lang. yung visa mo, mga ilang months? Visa ko 1 month lang din. 1 month lang din, wow. Kasi visa, March dumating eh. Hindi. Visa ko? Ha? January. February, oo, ganun. February. Kasi, March na ako eh. Oh. So, at least, ipagpalagay natin mga 1 month or 2 months. 15 days! 15 days lang? Oo, 15 days. Madali lang yun. Yung iba nga, abot pa ng Oo. mga 4 months, 3 months. 15 days So, pala. mga magkano ang placement fee mo sa Pinas kaya? Kasi Pinas na to eh. Kasi siya,
may tie-up agency sa Pinas. Hindi talaga siya agency na nagre-recruit ng mga tao. I mean, tie-up agency, yung nagpaliligal ng process din. Papuntang Europe. Sila yon, tie-up agency. Ang nagasto ko, 42,000. 42. Kami na yung nag-process ng visa. Sa inyo na. Sa BFS, kami na. Sa... So, umabot yata ng gastos ko mga 180 to 200,000. Laki. Pero not bad ha, pero legit naman siya. At least nakapunta ako dito. Tama. Yun. Sa inyo ang ticket papunta dito. Oo, sa amin. Magkano ang ticket mo? Ticket ko lang noon, nag-book ako agad nang lumabas yung visa ko. Ano yun? 25,000. Oh. Ano na yan? Two-way. Two-way. 2 connections, oo. Saan? Two Sa connections. Qatar? Dubai. Dubai. Tapos, mga ilang batch kayo pumunta dito? Ako lang kasi yung Ikaw mag-isa. lang? Oo, ako muna. Oo, kasi ako yung nauna yung lumabas yung visa. Mm-mm. Tapos, yung advice ko sa inyo, kung pagka may visa na kayo, makikita kasi doon yung kung kailan yung start na welcome ka dito. So, nag-book agad ako, by 30 ako, pwede akong makapasok dito. So, by 1, flight na ako. Flight ka na. Oo, nag-book na ako ng ticket. Para makamura din. Oo, Dapat maaga. Oo. Tapos, may medical ka pa ba sa Pinas papunta dito? Oo, meron. Kapag Cagayan de Oro ka, meron na doon sa Anong sa medical? lugar Klaseng namin. medical? General yun. Magkano ang nabayad mo? Nabayad ko lang 2,800. 2,800. Oo, 2,800 pala, 2,800. At least, Ang pag-process mo sa Pinas, yun lang yung requirements, no? Ang unang-una, apostille, NBI. Oo. NBI, apostille, tapos follow mo lang yung format. Ang agency lang naman yung bahala doon. So, ipasa mo lang yun doon. Tapos BFS. Saan inano yung BFS? Doon sa Makati. Sa Makati. Oo. Tapos diretso na siya sa agency. Tapos under Busak kami, doon sa Pinas kami. Ang Busak yung nagpapalabas sa amin. So, Be, may tanong ako sa'yo. Yes. Ganito yun, Be. Sa mga balak magpunta rito, especially sa Pilipinas, di ba? Paano mo ginawa first parang makapunta ka dito? Saan ka dumiritso at ano ang mga kailangan dapat gawin na makapunta sa Croatia? Ang una naman, ang dapat gawin is kung desidido ka talaga, Oo. makahanap ka talaga ng paraan. Tsaka humanap ka ng legit na agency. So, ito ang pinuntahan mo. Yes. Anong pangalan dito? Bosak. Oo. So, sa Pilipinas yan, Ano yan? Tie-up agency lang. tie-up lang. So, Pero makipag-communicate ka sa agent ng Bosak. Ate Sol. si Sol. Oo, si Sol. Meron ba siyang Facebook page? Meron Ate Sol. Meron Sol So, siya nang mag-ano. Oo. Pero pwede naman din mag-direct Oo. sa akin. Pwede i-refer. Oo, kasi kilala naman ako ng Ate Sol. Pero sa mga gusto lang. Kasi kapag, for example, namahalan sila ng placement fee, processing fee, huwag nyo nang pilitin kung hindi nyo naman kaya. Tama. Oo, pero kung persigido ka, mag-take risk ka, katulad namin, katulad ko, makakarating ka naman. Oo. Then, kung magpa-BFS sa Makati, Magpa-VFS, yes, Makati. anong mga need nila doon? Need nila doon, meron naman sila. Kapag ka mag-VFS ka, meron naman tie-up agency. Sila yung agency na magbigay sa'yo ng mga requirements. Kung paano, ganun. Tapos, wag mahiyang magtanong, talaga. Kung kaya mo yan. Tapos, 11,000 lang yata yung bayad sa pag-visa. So, overall, Jude, na lahat mo na gasto, abot ng Overall, pamasahe. pamasahe abot ng 200. Oh, grabe. Sa time ko yun, last year. Ah. Pero ngayon, parang mahal na sila. Oo. Konti. Pero at least, legit naman. Oo. So, mga ilang months ka na dito ngayon sa Croatia? Magsi-6 months na ako! Oh my God! So, pagdating mo dito, Be, paglapag mo pa lang sa airport, anong masasabi mo sa Croatia? Summertime yun? Malamig. Malamig. So, maybe, ano na yun? Mga, April. Ano na yun? Parang sa, ano na yan? Spring na yun. Spring. Spring. Overwhelm ako kasi, syempre, first time kong nakapag-abroad. Tapos, ang trabaho nila dito, okay naman. Okay naman sila.
Pagdating mo dito sa Croatia, di ba? Dito ka na sa Croatia. So, ang trabaho mo na in-applyan mo sa Pilipinas, natupad ba? Totoo. Oo. Kasi yung employer ko, same lang din kung sa Pinas anong press ko. Mm. Kasi sales yung work permit ko. Yun talaga, yung sales din Oo. ako. So, anong trabaho mo dito ngayon? Sales person sa NTL Supermarket. Nagre-refill ng stocks, gano'n. Hello sir, hello ma'am, pak! Gano'n. Ganun. Oo. So, mga ilang oras kayo magtrabaho? 7 hours. 7 hours? Tapos, ang maganda dito kasi kapag holiday talaga. Hindi katulad sa atin na double pay, gano'n. Pero at least, supermarket, saan ka ba makakita doon sa Pinas? Kasi kapag holiday, merong nag-work pa rin, gano'n. So, Sa okay. dito, meron. Okay ba ang trabaho mo? Marami bang mga babae natin kasama mo or mga ibang lahi? Ako lang mag-isa. Ako lang ibang lahi doon. Pero okay naman sila kasi maganda lang dito kasi 80% silang Catholic. So may value sila katulad sa atin na nag-meet yung ano. Tama. Hindi sila ano. So, meron bang mga libre sa company niyo? Ano pang mga libre sa company? Libre. Wala naman yata. Bahay, lang. accommodation. Sa dito, Oo. sa agency. Pagpunta Sa agency. Sa agency, libre bahay. Lahat dito, libre. Oo, Pero all in one na. may bike naman kami. Oh, maganda. So, malapit lang pala ang trabahoan niyo kasi Medyo mag-bike. yung iba malapit, sa akin 4 kilometers, pero not bad. Okay lang. Kaya naman. Kaya Exercise. naman, oo, exercise lang. Laban lang. Laban lang, oo. Wala na mag-complain. Oo. Iniisip ko na lang na iba pa rin talaga sa Tama. Pinas. Tama. Parang worth it naman na ganito. Kasi, Ano ba, dalaga o may jowa? I'm happy at this Oh, moment. okay. Yeah, it's confidential and I'm happy at this moment. Yeah. What if 5 years from now, nag-apply tayo sa snow? Kasi hindi tayo pwede palagi lang sa SM, di ba? Hindi pwede magtatagal. Dahil baka puhon na sa Europe na ako. O, di ba? Natutupad. Oo, tama. Libre ang mangarap. Oo, libre kung gagawin mo. Oo. Isipin mo na lang na naglukmo ka ng wala sa sa bahay. gawa. Tapos hindi mo naman sa gawa, di ba? Sabi ni And Pan. pray din. Yes. Lihok, di ba sa Bisaya, lihok Lihok tao, tao, kay kay tabangan. tabangan. Ano ba yan sa Tagalog? Hindi ko alam. Wake up! Kumilos, kumilos ka tao. Kumilos ko. Work. Hindi ko alam. Basta yun na. Basta yun na yun. Okay. Prayer. Namimiss mo sa Pilipinas. Namimiss ko yung mga ngiti. Wow. Yung mga tawa. Alam mo, bihira lang tayo nakakita ng mga tawa-tawa kasi dito mas seryoso sila. Ang tahimik nila, ang tahimik. Tapos parang nakaka-depress kapag may problema ka tapos sila ang tahimik. Hindi katulad sa atin na konting labas mo lang, gigiyawan na. Tapos pag ka lang, Tapos sa tawa-tawa. pagkain doon sa atin. Pagkain doon, nakakabili din naman, Oo. pero nakakamiss din pala kasi nakakamura doon. Yung pagkain dito mahal. Kahit siguro. Anong masasabi mo sa cost of living na dito? Cost of living, kung matipid ka lang, nakaka-save ka. Pero pag maluho ka, ay good luck na lang. Oo, yun talaga. Tama. Kasi, sa ako, enough lang. Nakapagpadala ka sa Pinas, makaka-save ka ng sayo. At saka, okay lang. Malaki-laki ng euro, no? Oo, yung mga pagkain dito, mahal kumpara sa Pinas. So, wala ka bang mapa-shoutout sa pamilya, kaibigan, Shout at sa out nag-iisang love doon? Shoutout ako sa mga nakakilala sa akin, sa pamilya ko, at saka mga friends ko, at saka yung sa'yo. Sa vlog, I'm happy to be interviewed by you. Tom Vlog, huwag niyo kalimutang i-like and share. Tapos, kung gusto niyo pong mag-apply or makakita kayo ng mga tips, kung gusto niyo makahanap ng tips or mga advices kung paano mag-apply, i-search nyo lang si Tom Vlog sa YouTube at saka pwede nyo i-message sa Facebook. Okay, salamat kay Biha. No problem. Ano ba ma-advise mo sa mga balak magpunta dito sa Croatia? O sa mga balak magpunta ng Croatia, take risk, number 1 yan. O wag mahinang loob. Dapat, talaga, kung porsigido ka kasi kung ibigay ng Diyos sa'yo, ibigay talaga yan. Totoo. Kasi pag hindi naman, ay hindi ka talaga makakapunta dito. At saka, number 1, pera.
Tsaka anyway, mahanapan talaga yan ng pera. Like loan, maka-loan ka. Kung may visa ka, may mga requirements kang ganyan, mabibigay sa'yo yung yung mag-loan sa'yo, ganun. May magpapahiram sa'yo. Basta meron ka lang kumpletong mapapakita sa kanila. Yun yung go for it! Go, go, go! Laban na. Kasi hindi lang naman, pag titingin mo dito, hindi lang Croatia ang isip mo. Schengen Visa. Schengen visa. Pwede kang punta ng Italy. Mm-mm. Tsaka, payo ko sa'yo, advice ko sa'yo, stepping stone lang to. Kung ayaw mo man dito, that's your choice. Mamimili ka, basta mag-resign ka lang ng maayos. Oo, Okay? O meron pa namang sa palaran ka ng ibang country kung gusto mo. Tama. That's it. So maraming salamat. Yes, nagkakababayan. So, I'm so happy to meet you. And basta kung gusto nyo mag-Europe, kasi syempre, that's our goal, our dream, before when we were young. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.